Mr. Silent Channel. Kabanata 336 hanggang 340. Kaya ko. 0336. Ikaw. Paano ka nakarating? Hindi maiwasang magtanong ni Chu Yunyao. Dapat mong malaman na ang buong hotel ay nasusunog sa sandaling ito, at lahat ay tumatakbo pababa at tumatakbong palayo. Kabaligtaran talaga ang ginawa ni Ye Fan at sumugod sa halos tuktok. Tumalon ako, paano pa ako makakaakyat? Natawa si Ye Fan, hindi ba't dahil sa kumakatok ang ulo? Bakit ka nagtatanong ng katangahang tanong? Huminga pa rin ng mabilis si Chu Yunyao. Biglang tumibok ang puso niya, naparito ka para iligtas ako. Nandito ba ako para kumain ng barbecue? Walang magawang tanong ni Ye Fan. Hindi napigilan ni Chu Yunyao na magtanong, bakit? Kahit na napakahusay mo, hindi ka pupunta dito para iligtas ako. Bakit? Dahil babae ka na. Inabot ni Ye Fan at tinapik ang noo ni Chu Yunyao, sa tingin mo ba ang sinabi ko kanina ay biro sa iyo? Natahimik si Chu Yunyao nang marinig niya ito. Talagang naramdaman niya na pinaglalaroan siya ni Ye Fan, hindi talaga sincere. Kung tutuusin, isa lang siyang pasyente na may walang humpay na personality disorder, at wala siyang ideya kung ano ang pag-ibig. Sa madaling salita, kahit na paglaruan lang siya ni Ye Fan, hindi siya masasaktan sa anumang paraan, higit sa lahat ay hindi siya masaya at magagalit. Kaya, hindi talaga siya kailangang pansinin ni Ye Fan, at hindi niya iyon nararamdaman. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Ye Fan ngayon ay nagparamdam kay Chu Yunyao ng isang komplikado at hindi masabi na mood. Si Ye Fan ay walang oras na mag-alala tungkol sa kung ano ang iniisip ng babae. Lumingon siya at sinabing, Hoy! Pulang buhok, tumingin ka sa likod mo. Mayroon ba siyang hindi maipaliwanag na relasyon kay Ye Fan? Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, naalala ni Liu Bingjun na lumalaban pa rin siya. Bigla siyang lumingon, isang kamao ang nagliyab, at ito ay isang malakas na suntok sa itim na lalaki na sumugod muli. Tulad ng pag-atake ng itim na sundalo kay Liu Bingjun gamit ang kanyang bakal na mga kuko na puno ng mga talem, siya ay tinamaan ng kamao sa ulo. Keng, sa isang tunog. Tumalbog ang katawan ng itim na lalaki, nakasubsob ang kalahati ng kanyang mukha, at may mga electric sparks na lumipad sa lahat ng dako, na naging sanhi ng sobrang pangit niya ng biglaan. Pero kahit ganoon, hindi namatay ang itim na sundalo. Bigla siyang tumalon, bumasag sa pader, at tumakas. Ang bilis talagang tumakas. Nakipagkamay si Liu Bingjun at sumigaw, ano ba ito? Bakit tinamaan ng bakal ang ulo? Masakit ang aking auntie. Napapikit si Ye Fan, sa iyo ang lakas ng mga baguhan sa pagsasanay sa katawan, medyo mahirap pa ring labanan ang gayong sundalo, gaya ng inaasahan sa koponan ng Delta Zero, ang nakatagong lakas ay talagang hindi mahalaga. Ngumuso si Liu Bingjun at gulat na sinabi, nakikita mo talaga ang lakas ko. Niwala kang totoong chi, ngunit nakikita mo pa rin ito. Talagang hindi madali. Ang lakas ng isang mandirigma sa pangkalahatan ay nagsisimula sa isang pakiramdam ng chi, kahit na ang araw pagkatapos ng bukas. Mula nang ipanganak, ang mga tao ay patuloy na kumakain ng likas na chi na inilabas mula sa sinapupunan. Sa pamamagitan lamang ng pagsasanay sa panloob ng mga kasanayan maaari nating patuloy na mabawi ang kakulangan ng chi sa katawan. Kapag ang oras ay hinog na, maaari tayong lumaban sa langit at sumipsip ng likas na chi mula sa pagitan ng langit at lupa. Kaya, ang nakuhang totoong chi ay binago sa likas na tunay na chi. May kasabihan sa sinaunang martial arts world lahat ng tao ay mortal sa ilalim ng katutubo. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay pumasok sa likas na kaharian ay maituturing ang isang tunay na threshold ng sinaunang martial arts, at siya ay hindi na isang ordinaryong tao, at ang kanyang mahabang buhay ay tataas din sa isang tiyak na lawak. Maaaring linangin ng isang congenital martial artist ang true spiritual chi, sa pamamagitan ng patuloy na pagpino ng true chi hanggang sa maging dalisay ito at ganap na itinatapon ang mga dumi. Bagamat silang lahat ay, totoong chi, ang chi ng tunay na espiritu, dahil naglalaman ito ng asensya ng langit at lupa, ay maaaring magpainit sa pangangatawan ng isang mandirigma. Kaya, sa totoong kahulugan, simula sa paglinang ng katawan, ang kaharian na ito ay tinatawag ding, pagsasanay sa katawan. Kapag naabot na nila ang larangan ng pagpipino ng katawan, ang kakayahan ng mandirigma sa pakikipaglaban, pisikal na lakas, bilis, reaksyon, at iba pa, ay lubos na mapapabuti, at hindi na sila magiging ordinaryong tao sa totoong kahulugan. Ang isang sinaunang martial artist sa larangan ng pagpino ng katawan ay isa ng dalubhasa ng walang pag-aalinlangan, at ang ilan sa mga sikat na powerhouse sa mundo ay kadalasang mga karakter sa larangang ito. Siyempre, ayon sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng iba't ibang mga pagsasanay, mga pamamaraan ng paglilinang, mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga sandata, ito rin ay iisang kaharian, at mayroon ding iba't ibang lakas at kahinaan. Halimbawa, ganoon din ang simula ng pagsasanay sa katawan, ang lakas ng halimaw sa dagat na si Leviathan ay mas malakas kaysa kay Liu Bingjun na ito, dahil ang likas na pisikal na fitness ng Leviathan ay mas malakas, at mayroon siyang mas maraming karanasan sa pakikipaglaban. Napangiti lang si Ye Fan sa hindi inaasahang sinabi ni Liu Bingjun, dapat ikaw ang pinakanamumukod-tanging kabataang henerasyon ng Shenwu cult,
mayroon kang magandang lakas. Hoy, siya ay isang tanyag na kandidato para sa susunod na pinuno ng kultong Shenwo. Kung magiging tao ka ni Dong Chu, maaaring may boto ka na, tandaan na iboto siya. Si Liu Bingjun ay naghagis ng kindat. Hindi nakatiis si Ye Fan, at sinabi kay Chu Yunyao, medyo mabigat ang bodyguard mo, bumaba muna tayo. Medyo napahiya si Chu Yunyao, ngunit tumanggo pa rin siya, umaasang makaalis sa apoy sa purgatorio na ito ng mabilis. Hindi umimik si Ye Fan, binuhat ang babae, marahas na hinampas ang pader gamit ang kanyang mga balikat, sa pilitang pinatumba ang isang daanan na walang apoy, at tumalon pababa. Magiliw na bulalas ni Chu Yunyao, at agad na niyakap ang lalaki sa himpapawid, hindi pinapansin ang anumang tanong tungkol sa asal. Natigilan si Liu Bingjun, "Damn it. Anong ginagawa mo? Director Chu, nandito ako para iligtas ka." Labis na natakot si Liu Bingjun kaya dali-dali siyang sumunod sa kanya. Kahit na ang kanyang qinggang ay karaniwan, ang kanyang paglilinang ng entry-level na pagsasanay sa katawan, kahit na hindi ka matatakot sa taas na higit sa 100 metro. Gayunpaman, pagkatapos ng mabilis na pagbagsak, si Ye Fan ay patuloy na bumagsak sa lupa, at ang lupa ay nahulog sa dalawang hukay ng matapakan niya ito. Hindi niya kailangan ng tulong ni Liu Bingjun, kaya maayos niyang ibinaba si Chu Yunyao. Nang makitang bitbit ni Ye Fan si Chu Yunyao palabas, isang grupo ng mga sarhento sa labas ng hotel ang lubos na naaliw. "Miss Chu, buti na lang okay ka na." "Oo, Direk Chu. Hindi tayo makapag-usap ngayon, at ngayon lang ako naiinip." Nagulat si Chu Yunyao sa pagtalon ni Ye Fan. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, napakunot ang noo niya nang marinig ang mga salita ng mga sarhento. "Sinabi mo na ang komunikasyon at komunikasyon ay hindi magagamit." "Oo. Ngayon lang, lahat ng signal ay nabigo." Napapikit si Ye Fan at bomb ulong, electromagnetic pulse bombs. Ang mga electromagnetic weapon ng magnesium ay palaging nauuna. Sa mundo, pansamantala nilang sinira ang komunikasyon sa network. Kinagat ni Chu Yunyao ang kanyang mga ngipin at sinabing, dapat gusto nilang putulin ang komunikasyon sa pagitan natin at ng base. Nangyari na ang base. Ano pa ang ginagawa mo? Magmadaling bumaba para protektahan ang eksperimento. Base. Gayunpaman, malakas na sumigaw si Ye Fan, "Teka. Huwag kang pumunta." Natigilan ang isang grupo ng mga sarhento. Kung dati, siguradong nakinig sila kay Chu Yunyao. Sino si Ye Fan? Ngunit ngayon lang, nakita nila si Ye Fan na tumalon pababa mula sa itaas na palapag na mahigit 100 metro at tuloy-tuloy na lumapag. Ang lakas na ito ay talagang nabigla sa lahat. Sa makatuwid, nadama nila na dapat silang makinig sa payo ng mga eksperto. "Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung ano ang nakatago sa base na iyon? Kung ito ay kinuha ng magnesium, lahat tayo ay mananagot." Nag-aalalang sabi ni Chu Yunyao. Itinuro ni Ye Fan si Liu Bingjun sa likod, siya ay isang entry-level na martial artist na maaari lamang makipag-ugnayan sa isang sundalo mula sa Division 0. Kung hindi lamang isang miyembro ng base, ngunit marami, pagkatapos ay hahayaan mo ang mga taong ito na bumaba. Upang ihinto ito ay mamatay. Natigilan si Chu Yunyao, kahit na ayaw niya, ang sinabi ni Ye Fan ay totoo. Masyadong advanced ang kagamitan ng Magnesium Army, at halatang pinupuntirya nito ang pagpigil para sa kalamangan ng malalakas na sinaunang mandirigma ng Xia Kingdom. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Si Chu Yunyao ay bihirang mabalisa, hindi ako maaaring tumayo lang dito at maghintay. Nagkibit-balikat si Ye Fan, hindi sila makakapunta, pero kaya ko. Kabanata 0337 Tagumpay. 0337. Ikaw. May naisip si Chu Yunyao, at hindi makapaniwalang sinabi, gusto mo bang bumaba ng mag-isa? Haha, inimbitahan ako ng Dragon Soul, hindi ba para harapin ang kasalukuyang sitwasyon? Inabot ni Ye Fan at hinawakan ang mukha ni Chu Yunyao, "Good, wait here." Pagkatapos magsalita, tumalikod si Ye Fan at nagmamadaling pumasok sa nagniningas na hotel. Lahat ng tao sa labas ng hotel ay nakatingin kay Chu Yunyao ng blanko, at hindi makapag-react. Kailan pa naging malapit si Miss Chu sa isang lalaki? Maganda ang psychological quality ni Chu Yunyao. Kahit mabilis ang pintig ng puso niya, hindi siya namumula. Pinandilatan niya ang mga tao sa paligid niya at sinabing, "Anong tinitingin-tingin mo? Alisin ang electromagnetic interference sa lalong madaling panahon. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na armada ng hukbong dagat. Ang kabilang partido ay dapat may hindi nakikitang submarino o ang barko ay nakatago malapit sa isla." Isang grupo ng mga sarhento ang kumuha ng mga order, at agad na nagsimulang maghiwa-hiwalay. Tahimik na tumayo si Liu Bingjun sa tabi ni Chu Yunyao, hindi siya nang ahas na pumunta kahit saan, dahil lang sa medyo malayo siya, muntik nang mamatay si Chu Yunyao. Tumingin si Chu Yunyao sa dagat ng apoy, kumunat ang kanyang mga kilay, at hindi niya namamalayan, na ikuyom niya ang kanyang mga kamao. Mula sa hotel hanggang sa underground base, bagamat mayroong higit sa isang daanan, nakilala lamang ni Ye Fan ang daanan ng elevator na pinasok niya. Kaya, dumiretso si Ye Fan sa elevator. Doon, may tatlong matipunong lalaki na nakasuot ng thermal insulation suit na nagbabantay sa pinto. At malapit doon, maraming bangkay ng mga sundalong Xia na pinasabog.
Haha, may mamamatay pa. Walang humpay na kinuha ni Captain Jason ang isang binagong M4, na isang mabigat na carbine na binago ng Colt para sa mga espesyal na sundalo ng pangkat. Ang katawan ng baril, na orihinal na mas mababa sa 3 kilo, ay umabot sa higit sa 5 kilo, at ang epektibong hanay ay nadagdagan din mula 600 metro hanggang 800 metro. Ang kapangyarihan ay tumaas ng husto, at ang iba't ibang mga high-efficiency na bala ay maaaring gamitin. Thumbs up. Matapos magpaputok ng ilang sunod-sunod na bala, natural na ibinaba ni Jason ang baril. Gayunpaman, sa sandaling ibinaba niya ito, nalaman niyang ang mga taga-Zia ay hindi man lang nasugatan, at naglakad pa rin patungo sa kanila. Paano? Namiss ko ito. Hindi makapaniwala si Jason. Ipinanganak siya bilang isang sniper at napili para sa Team Zero. Ang pagiging marksman ay palaging isa sa kanyang pinakakahangahangang kasanayan sa pagpatay. Damn it, nakaramdam ng hiya si Jason sa harap ng kanyang mga nasasakupan, at nagmamadaling binaril muli si Yefan. Ngunit paanong maghihintay si Yefan na lumaban siya sa pangalawang pagkakataon, ang kanyang figure ay biglang sumugod, at pagkatapos hawakan ng isang kamay ang bar aisles ng M4, sa pilitang kinuha niya ang baril. Kinuha ni Yefan ang baril at binaril ito sa noo ni Jason. Bang! Ang baril ay deformed at nabasag, ngunit ang metal na bungo ni Jason ay napunit lamang, na nagpapakita ng metal na kulay ng pilak. Shit! Isa itong sinaunang mandirigma. Nag-condensed si Jason ng enerhiya sa isang kamay at binaril si Yefan, isang high-temperature disintegration ray, sinusubukang sunugin si Yefan. Ngunit pilit na hinawakan ni Yefan ang braso, at sa pagitan ng electric light at flint, binaluktot niya ito, at ang kanyang palad ay nakaharap sa isang mandirigma na paulas sa likod. Ubu. Sa sandaling nagbuga ng sinag, ang sundalo ng Zeroth Team ay natusok sa ulo. Ngumiti ng masama si Yefan, oo naman, ang iyong mahinang bahagi ay ang iyong ulo pa rin. Bagamat na-remodel mo ang iyong bungo gamit ang halwang metal, ang iyong utak ay hindi maaaring ganap na matakpan pagkatapos ng lahat. Nang makitang ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay namatay sa ilalim ng kanyang sariling sandata, nagalit si Jason, damn Zia people. Go to hell. Isang talam ang nakaunat mula sa kabilang kamay niya, patungo sa ulo ni Yefan. Kagawaran upang makunan. Alam ni Yefan ang lakas ng halwang ito, kahit na ang kanyang katawan ay hindi kayang labanan ito, kung hindi ay masyadong mataas ang presyo. Pagkatapos magmadaling umiwas, tumigilid siya, winalis ang kanyang mga paa, at diretsyong inilapag si Jason sa lupa. Kaagad, umakyat si Yefan at tinapakan ito. Keng! Ang metal na ulo ni Jason ay puwersahang itinapakan sa marble floor tile ni Yefan. Bumaba si Yefan ng 3 o 4 na talampakan sunod-sunod, at ang kanyang buong ulo ay nabasag niya. Nang makitang napatay si Jason, mabilis na ginamit ng natitirang sundalo ang espesyal na aparato ng komunikasyon sa kanyang pulso upang simulan ang pag-uulat sa mga tao sa ibaba. Ngunit ayaw siyang bigyan ni Yefan ng pagkakataon, kaya't sumugod siya at hinawakan ang kanyang braso, ginawa ng kamao ang kanyang kaliwang kamay, at sinuntok ang ulo ng sundalo ng isa pang, bangbang, ng 3 suntok. Sa nakaraang karanasan, mas tumpak si Yefan kapag nakikipaglaban. Matapos hipan muli ang ulo ng isang sundalo, inikat niya ang kanyang ulo at tumalon sa daanan ng elevator. Kung si Liu Bingjun ang nasa eksena, tiyak na nabigla siya. Dapat mong malaman na ginamit niya ang kanyang lakas sa pagsuso, inipon ang kanyang tunay na lakas, at nabigong patayin ang itim na sundalo, ngunit pinatag lamang ang ilan sa sandata ng kalaban. Gayunpaman, gumamit lang si Yefan ng purong pisikal na lakas para pumutok sa ulo ng mga taong ito, anong klaseng kapangyarihan. Matapos tumalon si Yefan sa base, hindi siya tumigil. Alam niya na ang mga sinanay na miyembro ng Team Zero ay dapat na binigyang pansin ang pasukan na ito. Tamang-tama, sa sandaling tumalon siya, isang bala ang nagpaputok sa kanya kaagad. Ang 2 sundalong nagbabantay sa pinto ng laboratorio, ang electronic eye sa kaliwa ay may function ng pagsubaybay na naka-on, at ang kanilang mga bala ay paunang hinuhusgahan, at kanilang sinusubaybayan at pinapatay si Yefan. Gayunpaman, ang bilis ni Yefan ay masyadong mabilis at napakaraming pagbabago, at ang kanilang mga bala ay palaging darating isang hakbang mamaya. Captain Craig, may pumasok. Maliksi ang kabilang party, at hindi natin sila mabaril agad. Matapos malaman ng isang sundalo na mahirap pakitunguhan si Yefan, hindi siya nataranta at nagmamadaling mag-ulat. Si Craig at isa pang miyembro ng team ay nagde-decrypting kasama si Gu Yu sa harap ng isang espesyal na gate ng alloy, at nang marinig nila ang balita, agad nilang sinabi, ibig sabihin, napatay na si Jason at ang iba pa, ang lakas ng taong ito ay hindi sa iyo. Kung maaari mong labanan, huwag lumaban ng gusto, antalahin. Kaagad, sinabi ni Craig kay Gu Yu, na nasa tabi niya, Dr. Gu, okay ka lang ba? Sobrang tagal na. Sa palagay mo ba? Nag-set up ang team ni Chu Yunyao ng 9,981 combination lock para sa laboratorio na ito na may access ng Earth, at bawat lock ay may 9,999 na paraan para buksan ito. Damn! Kung hindi ko palihim na ninakaw ang kanilang decryption algorithm, hindi mo ito magagawang i-decrypt kapag namatay ka.
Gulat na bulyo ni Guyu habang nagtatype sa photoelectric na keyboard, natatakpan ng pawis ang kanyang noo. Damn! Masyadong maikli ang oras, kung maghihintay ako ng isa pang linggo, tiyak na magagawa kong basagin ang combination lock na ito ng maaga, sabi ni Guyu. Walang paraan para gawin ito. Hahayaan ka nitong makatakas. Mangangailangan tayo ng maraming pagsisikap para makapasok tayo rito. Para sa planong ito, sapat na ang mga taong namatay, mahigpit na sabi ni Craig. Sa sandaling ito, sumigaw si Guyu, tagumpay. Bakas sa mukha ni Craig ang sobrang tuwa, napalingon siya at nakitang unti-unting bumukas ang alloy door. Kung hindi ako nag-aalala tungkol sa pag-activate ng destruction device, maaari na akong pumasok. Tuwang-tuwang sinabi ni Craig, go. Ibalik ang access ng Earth. Sumugod ang tatlo sa laboratorio, at nabigla si Raushi Craig, na nakasanayan ng makakita ng pinakamotong teknolohiya, sa nakita nilang harapan. Ang lahat ng uri ng malakihang instrumento ay puno ng teknolohiya na lampas sa panahong ito, at ang kanilang tumpak at kakaibang mga hugis ay ginagawang hindi maunawaan ng mga tao kung ano sila. At sa paligid ng laboratorio na ito, sa isang malaking bilang ng mga display screen, ang iba't ibang mga graphics at data ay siksikan, at hindi madaling maunawaan ng mga ordinaryong mananaliksik. Kabanata 0338 Bobo. 0338. Huwag mong tingnan. Hindi ko maintindihan. Tanging si Chu Yunyao, ang babaeng nakagawa ng pinakamaraming pananaliksik sa access ng Earth, ang makakaintindi kung ano ang naririto. Ito ang lahat ng resulta ng kanyang pananaliksik. Kadalasan ay mayroon lamang Chu Yunyao at ilang mga sensor dito. Lalapit ang hepe, isang beses lang ako nadala, at si Chu Yunyao ay hindi nagpapaliwanag ng maraming bagay dito. Nanghihinayang sabi ni Guyu. Ang mga armas ba ito? Bakit ang ilan ay parang lumilipad na makina? Ang iba, parang, hindi alam kung ano ang mga iyon, nakasimangot si Craig. Kapag nakuha lang natin ang access ng Earth at gumawa ng sarili nating pananaliksik malalaman natin ang sagot. Mabilis. Ang access ng Earth ay nasa pinakaloob. Malakas na sabi ni Guyu. Walang tigil silang tatlo na tumakbo sa mahabang daanan, at naglakad papunta sa pinakaloob na entablado. Doon, tatlong pilak kulay abo na mga haliging metal ang bumubuo ng isang proteksyon na lambat ng mataas na boltahe na kasalukuyang. Sa gitna ay isang mesang bato, na tila nakalagay dito. Anong nangyayari? Nasaan ang access ng Earth? Nagulat si Guyu, dapat dito. Sumimangot si Craig, idiniin ang kanyang daliri sa templo, at nagsimulang mag-activate ng scan function ang kaliwang eyeball. Pagkatapos tumingin sa paligid, nagkulong siya sa isang tila ordinaryong pader, itinaas ang kanyang kamay, at nagbuga ng naghihiwa-hiwalay na sinag. Zizi. Naputol ang metal na pader, na nagpapakita ng maliwanag na daanan sa likod nito. Meron talagang secret door. May iba pang pinto sa lugar na ito. Galit na kinagat ni Guyu ang kanyang mga ngipin, ang mga tao ng Zia ay masyadong tuso. Dapat may ilang matataas na tauhan na kinuha lang ang access ng Earth, ngunit hindi sila kumuha ng anumang iba pang impormasyon dito, ibig sabihin ay nagmamadali sila, at hindi ito dapat magtagal, habulin natin. Pagkatapos magsalita ni Craig, sumugod na naman ang tatlo palabas. Dahil si Guyu ay hindi isang sundalo, ang kanyang mga binti at paa ay hindi makasabay, at ang natitirang sundalo ay direktang humawak sa kanyang mga balikat, naglalakad na parang lumilipad. Pagkatapos ng mahabang panahon na humahabol, biglang huminto si Craig, napalingon sa gilid, at sabi ng malungkot na ngiti, tumugon na ang thermal sensor. Mag-shortcut tayo. 2 pader. Matapos tumakbo silang tatlo ng daan-daang metro, pataas ng pataas ang lupain. Isang platform ang lumitaw sa harap nila, at may 2 elevator sa platform. Malinaw, isang independenteng sistema ng kuryente ang ginamit, para magamit ang mga ito gaya ng dati sa isang emergency. Nandyan ang lalaki. Si Wang Jixiao. Isa sa mga namamahala sa eksperimentong ito. Nakita ni Guyu ang lalaki at agad itong nakilala. Si Wang Jixiao ay may bitbit na itim na kahon ng password sa kanyang kamay, at nang makita niyang hinahabol siya ni Craig, hindi niya maiwasang mamaotla. Nang makitang bumukas ang isa sa mga pinto ng elevator, nagdesisyon siya at nagmamadaling pumasok sa elevator. Oh, congenital warrior pa rin. Naiinis na tumawa si Craig. Bagamat nakikita niya na si Wang Jixiao ay may likas na lakas, hindi mahirap para sa kanila na harapin ang nagbagong mga mandirigma ng Team Zero. Sila ay ipinanganak upang pigilan ang mga sinaunang mandirigma ng Zia Kingdom. Ang 5 daliri ni Craig ay biglang bumaril ng 5 misla na warhead at lumipad papunta sa elevator. Nang makita ito ni Wang Jixiao, natakot siya kaya tumakbo ulit siya palabas ng elevator, dahil alam niya ang bilis ng pagsasara ng pinto ng elevator at hindi niya mapigilan ang mga missile na ito. Kapag nalock siya sa loob, sasabog ito. Oo naman, sa sandaling isinara ang pinto ng elevator, 5 missiles ang sumabog, at sa isang, boom, ang elevator ay na-scrap. Haha, Young Master Wang, ikaw ang pinakamatandang Young Master ng pamilya Wang, isa sa 5 sikat na pamilya. Mayroon kang magandang kinabukasan at magandang kinabukasan, naghihintay na tamasahin mo ito. Hindi angkop para sa iyo na maging pambansang bayani dito. Ngumisi si Guyu, mabilis. Ibigay mo.
Sinabi ni Wang Jixiao na may malungkot na ekspresyon, Guyu, talagang pinagtaksilan mo ang kaaway. Ako ay orihinal na mula sa Sheer Society, kaya bakit ipagkanulo ang bansa? Itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan, Captain Craig, siya ay hindi atin. Karibal, tayo ay lumakas. Malamig na ngumuso si Craig, hindi mo kailangan. Para magsalita ng sobra. Pagkatapos magsalita, humakbang si Craig, sinuntok pababa, lumabas ang talam ng kanyang daliri, at tumama ang kanyang mga kuko sa ulo ni Wang Jixiao. Umatras si Wang Jixiao para umiwas, ngunit punit-punit pa rin ang kanyang damit, na ikinatakot niya sa malamig na pawis. Delta Team Zero. Nakita ni Wang Jixiao ang logo sa manggas ng sundalo, at mas mahigpit ang katawan nito. Alam niyang napakahirap at delikado para sa kanya na talunin si Craig. Tumagilid ang ulo ni Craig, ang gulo talaga, go to hell. Hindi na niya gustong maglaro ng pusa at daga, at nagsimulang magpaputok ng mga naghiwa-hiwalay na sinag patungo kay Wang Jixiao. Whoosh! Whoosh! Nang ang mataas na temperatura na sinag ay lumampas, ang diwa ni Wang Jixiao ay malapit ng gumuho. Siya ay halos mamatay sa bawat oras, at ang kanyang mga damit ay nasusunog sa maraming lugar. Lalo na nang makitang natunaw din ang high-strength alloy, natakot si Wang Jixiao kaya nadurog ang kanyang puso. Tumigil ka sa pakikipaglaban. Tumigil ka sa pakikipaglaban. Sumigaw si Wang Jixiao at sinabi sa Yingwen, bibigyan kita ng mga bagay. Hayaan mo akong mabuhay. Huminto noon si Craig at sinabing, kung gayon, ibigay mo, lumabas ka. Tinaas ni Wang Jixiao ang kanyang kamay at sinabing may nanginginig na boses, ako. Ako ang panganay na anak at panganay na apo ng pamilya Wang. Ako ang magiging pinuno ng pamilya Wang sa hinaharap, at ako ay magiging isa sa pinakamakapangyarihang tao sa Xia Kingdom. Hayaan mo lang ako. Mabibigyan kita ng maraming benepisyo. Ha. Ako ay talagang isang kawili-wiling tao mula sa bansang Xia, gusto naming makitungo sa mga taong katulad mo. Nagtawanan lahat sina Craig at Guyu. Ngumiti din si Wang Jixiao, at dahan-daang inilagay ang kahon sa lupa, pagkatapos ay umatras at naglakad patungo sa isa pang escape elevator na magagamit pa rin. Napakabilis ni Craig. Humakbang siya at kinuha ang kahon. Tuwang-tuwa siyang ngumisi, ang access ng lupa. Sa wakas nakuha ko na ito, hindi nakakahiya sa misyon. Pagkatapos niyang magsalita, iniwas niya ang kanyang mga mata kay Wang Jixiao at itinaas ang kanyang kamay, gago at duwag na lalaki, iwan mo ang elevator dito para magamit namin. Nang marinig ito ni Wang Jixiao, naging berde ang kanyang mukha at nagmakaawa. Sabi, huwag. Huwag mo akong patayin. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Kaya kung bigyan ka ng maraming pera. Hanggat nabubuhay siya, maaari siyang maging pinuno ng pamilya Wang, at si Wang Jixiao ay natural na ayaw mamatay ng ganito. Nagsisipa siya na tumakbo siya pababa at kinuha ang access ng Earth. Bagamat sinasabing kung pananatilihin ang access ng lupa, makakapagbigay siya ng malaking kontribusyon at makakamit ng maraming benepisyo, ngunit talagang ayaw niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto ng elevator. Young Master, nandito ka talaga. Si Chen Bin ay nagmamadaling lumabas at sinabing may labis na kagalakan, alam kong tiyak na darating ka para protektahan ang access ng Earth. Bago pa makapag-react si Craig, sinabi niya kaagad, Chen Bin. Ninakaw ng taong iyon ang access ng lupa. Tulungan mo akong mabawi ito. Nang marinig ito ni Chen Bin, naisip niyang tinanggap siya muli ni Wang Jixiao, at nasasabik siya. Agad namang tumanggaw si Di, yes. Naiinis na sinabi ni Craig, stupid. Humakbang siya pasulong, humarap sa Qinglong Claws na ipinakita ni Chen Bin, at sinuntok siya. Sa sandaling hinawakan ni Chen Bin ang bakal na kamay, naramdaman niyang may mali. Sa sumunod na segundo, ang talam ng metal ay tumusok, direktang tinusok ang palad ni Chen Bin sa madugong gulo. Napaatras si Chen Bin sa sakit, sumisigaw pabalik, Young Master. Mag-ingat ka. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng kanyang mga salita, ngunit nalaman niyang pumasok na si Wang Jixiao sa elevator, at nakasara na ang pinto ng elevator. Sarado. Nang magsara ang pinto ng elevator, nakita ni Chen Bin na si Wang Jixiao ay tumingin lamang sa kanya ng walang pakialam at kalupitan. Kabanata 0339-10. 0339. Young Master, ikaw, naunawaan ni Chen Bin, wala talagang plano si Wang Jixiao na sumama sa kanya, ayaw niyang magpadala ng kamatayan. Mula sa simula hanggang sa katapusan, gusto lang ni Wang Jixiao na maging scapegoat siya para makabili ng oras para makatakas siya. Si Chen Bin ay nawala ng pag-asa ng ilang sandali, at ang kanyang puso ay abo. Hindi man lang niya napansin na lumapit si Craig sa kanya at sinuntok siya. Kapag tumama ang kamao ng bakal, mapupunit din ang ulo ni Chen Bin. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang tumama kay Craig na parang kanyan. Bang! Si Craig ay ganap na hindi na-control ang kanyang sentro ng grabidad, ang kanyang matipunong katawan ay natamba, at ang pag-atake ay nalutas. Biglang nagising si Chen Bin, tumangala, at natigilan na sinabi, Ye. Mr. Ye. Walang magawang sumulyap sa kanya si Ye Fan, napakawalang muwang mo, sino sa tingin mo ang nagbigay ng kahon na ito sa kanila? Ikaw ang saksi.
Ang saksing tumakas siya, gusto niyang mamatay ka, at inaasahan mong aagawin ito pabalik ni Wang Jishao kasama mo. Pinagtibay ni Chen Bin ang kanyang mga ngipin, umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, hinampas niya ng malakas ang lupa, naglalabas ng sakit at galit na umaalulong. Natama ni Captain Craig ang isang butas sa dingding. Malinaw niyang nakita si Yefan at sinabing mapagbantay, pinatay mo si Jason at ang iba pa. Wala akong kilala kay Jason, pero kayo, overplayed. Ngayon, kung dadalhin ko ito ng mas maaga at tumakbo, baka wala ako dito sa oras. Naglakad si Yefan patungo kay Craig. Sa oras na ito, tahimik na itinaas ng sundalong kasama ni Guyu ang kanyang kamay at bumaril ng nagwawakas na sinag patungo sa back vest ni Yefan. Nang inakala ng sundalo na siya ay magtatagumpay, si Yefan, tulad ng isang mahabang mata sa kanyang likuran, ay umindayog. Nang makita ito, malakas na sinabi ni Craig, kurutin mo siya. Electric lock. Ang ibang sundalo ay agad na sumugod kay Yefan. Nang may unat ang kanyang kaliwang kamay, dalawang metal na kadena ang natanggal sa kanyang dalawang daliri. Itinapon ito sa katawan ni Yefan. Tumalon si Yefan at iniwasan ang dalawang kadena, ngunit ginamit ni Craig ang dalawang kadena ng maaga at hinayla siya sa ere. Sa sandaling dumampi ang kadena sa katawan ni Yefan, para itong baliw, mabilis na umikot sa sarili nitong magnet. Mr. Ye. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Chen Bin ang pagpapawis para kay Yefan. Ang mga sundalo ng Zeroth Division ay nilagyan ng sophistication na hindi pa naririnig. Pumunta ka sa impyerno. Napangiti si Craig, at agad na lumabas ang asul na agos, na nagpakawalan nito sa buong electric lock. Si raw ay ang physical fitness ni Yefan, na naging dahilan din para manhid at manginig siya. Ngunit dahil sa ganoong sitwasyon ay natigilan si Craig paano? Makakalaban. Ikaw. Dapat malaman na ito ay mataas na boltahe ng kuryente na 10,000 volts. Ang mga ordinaryong tao ay biglang namatay at naging coke matapos tamaan ng ganitong uri ng kuryente. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, at biglang ibinuka ang kanyang mga braso, ang electric lock ay pilit na natanggal. Tumigil ang agos, at napaatras si Craig ng ilang hakbang, nakatingin kay Yefan na hindi makapaniwala. Ang malaking bahagi ng damit ni Yefan ay nasunog, at may ilang pulang marka sa kanyang balat. Ang kanyang katawan ay medyo manhid, ngunit sa pangkalahatan, walang malaking pinsala. Ikaw, hindi ka tao, nagbago ka na rin. Naguguluhang sabi ni Craig. Wala pa siyang nakitang taong makakatakas gamit ang electric lock. Si Yefan ay walang oras na makipag-usap sa kanila nang walang kaparirikan. Matapos isugod ang kanyang katawan, hinampas niya ng isang kamao ang ulo ni Craig. Bang! Bang bang! Sa tatlong sunod-sunod na kamao, sumabog ang ulo ni Craig. Kapitan! Nakita ng mga sundalo sa likuran na hindi maganda ang sitwasyon, at nagplanong ion ang lahat ng arma sa kanilang katawan, 5 warhead at disintegration rays, at sabay-sabay na pinaputukan si Yefan. Ngunit ang katawan ni Yefan ay bumilis na sa bilis na hindi ma-react ng mandirigma, nabigo ang lahat ng sandata, at sa halip ay naputol ang katawan ni Craig. Si Yefan ay lumitaw sa likod ng sundalo, kinurot ang kanyang ulo gamit ang isang kamay, hinawakan ang kanyang leeg gamit ang isa, at hinayla ng malakas. Paft! Umalis ang dugo, at inilipat ni Yefan ang kanyang buong ulo sa bahay. Si Yefan ay tumalsik ng dugo, nagpakawalan ng hininga, at ngumiti kay Guyaxi, na namumula na sa tabi niya, mukhang mas maginhawang tanggalin ang ulo kaysa masira ito, ano sa palagay mo? Natakot si Guyu. Ang kanyang pandiya ay basa na, hindi pa siya nakakita ng ganoong kabanggas na paraan, tulad ng isang baluktot na katawan, umupo siya sa lupa, nanginginig at nagtanong, ikaw. Paano mo ito nagawa? Ang pinakalihim na plano ng pagbabago ng katawan ng tao ni Delta, ang wala pang 100 mandirigma na nilikha ay pawang mga elite na pinili mula sa 10,000. Ang mga tao sa mundong ito ay palaging minamaliit ang kanilang orihinal na katawan, at ang potensyal ng tao ay malayo sa kung ano ang maiisip mo. Matapos magsalita ng walang pakialam si Yefan, sinipa niya ang ulo ni Guyu. Nang matapos, tumalikod si Yefan at kinuha ang itim na kahon ng password na may access ng lupa mula sa lupa. Nang makita si Chen Bin na nakahandusay pa rin sa lupa na may pagtataka sa mukha, hinawakan siya ni Yefan at tinanong, okay ka lang? Ako, nasugatan lang ang kamay ko, hindi ito malaking problema, sabi ni Chen Bin. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, tumingin siya kay Yefan nang may pagtataka. Tumango si Yefan, nailigtas ko na ang mga tao sa lab doon. Salubungin mo sila at tulungan ang mga mananaliksik na lumikas. Nag-aalala ako na may ibang tao sa delta sa lupa, kaya aakyat muna ako. Sa sinabi nito, naglakad si Yefan papunta sa elevator at paakyat na sana ng elevator, ngunit nalaman niyang nawasak ang elevator na kinauupuan ni Wang Jishao. Ano ba? Anong takot sa kamatayan ng lalaking ito? Napagalitan si Yefan, at pagkatapos ay direktang ibinagsak ang tuktok ng elevator, tumalon sa daanan ng elevator at umakyat. Hindi nagpakawala ng mahabang hininga si Chen Bin hanggang sa makalabas si Yefan, nakatingin sa bangkay sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan. Nasaan siya banal, mapalad si Chen Bin na hindi talaga gumamit si Yefan ng anumang lakas nang makipaglaban siya kay Yefan sa maghapon.
Sa labas ng hotel, si Wang Jishao ay sumugod sa karamihan ng tao sa pagkabalisa. Master Wang, Minister Wang. Nang makita ng isang grupo ng mga sundalo na si Wang Jishao ay may maraming galo sa kanyang katawan, sila ay sumugod at sabik na pinalibutan siya ng isa-isa. Napasigaw si Wang Jishao sa sakit, nahihiya ako sa bansa. Nahihiya ako sa pinuno. Young Master Wang, anong nangyari? Kinakabahang tanong ng ilang opisyal. Lumapit din si Chu Yunyao, nakasimangot at sinabing, pumunta ka ba sa laboratorio? Nasaan ang akses ng lupa? Mapait na bamantong hininga si Wang Jishao, pasensya na, Yunyao. Napakaraming tao sa koponan ng Delta Zero. Nag-iisa ako, hindi ko talaga mapigilan. Ilang tao mula sa Delta ang bumaba. Tanong ni Chu Yunyao. Ang mga mata ni Wang Jishao ay kumikislap, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagsabi, may kabuuang 10 tao. 10 sa kanila ang humabol at pumatay sa akin. Ako ay nasugatan at nagkamali, at nabigo akong alisin ang akses ng lupa. 10. Sina Chu Yunyao at Liu Bingjun sa gilid ay nagkatinginan sa isa't isa na may ekspresyon ng pag-aalala, ngunit medyo naguguluhan sila. Chapter 0340 Inaway ko siya. 0340. Ang isang Delta Transformation Warrior ay maaaring makalaban ng gusto kay Liu Bingjun, na isang baguhan sa body training. Kung mayroong 10, natatakot ako na madaling patayin si Liu Bingjun sa isang iglap. Si Wang Jishao, isang mandirigma ng likas na kaharian, ay nakatakas sa ilalim ng pagtugis ng 10 kalaban, na sobrang hindi kapanipaniwala. May kaina-hinalang sinabi ni Chu Yunyao, Wang Jishao, sigurado ka ba na ang 10 tao na humahabol sa iyo ay pawang taga-Delta? Nakilala mo ba talaga sila? Si Wang Jishao ay mukhang mapait, Yunyao, alam kong akin ito. Mali, nabigo akong protektahan ang akses ng lupa, pananagutan ko kapag bumalik ako sa oras na ito. Nako, Direk Chu, Ministro Wang mag-isa, hindi madaling bumaba para kunin ang akses ng Earth. Lahat siya nasugatan, maaari ba itong peke? Kaming mga sundalo ang may kasalanan. Talagang walang silbi. Ilang opisyal ang nalungkot at nagsalita para kay Wang Jishao. Noong una, tungkulin nilang protektahan ang laboratorio sa isla at ang akses ng lupa, ngunit ang kanilang mga armas at kagamitan at mga individual na kakayahan sa labanan ay napakalayo, at talagang hindi sila gumana. Sa labanang ito, ang karamihan sa mga sundalo ay maaari lamang maging responsable sa pag-apula ng apoy, pagliligtas at pagsisiyasat sa mga EMPs na nakakasagabal sa signal. Tumayo si Wang Jishao ng pasuray-suray at nagsabi, lahat, huwag lumaban, sa pagkakataong ito ay nagkamali ako sa pag-uutos, hindi ko masisisi ang lahat, bilasan mo at tipunin ang lahat. Nangako kaming babawiin ang akses ng lupa mula sa mga kamay ng kalaban. Puso. Tama. Hindi pa sila umaalis. Harangan natin lahat ng pasukan at labasan. Maraming mga opisyal ang bumati at nagsimulang magtalaga muli ng mga gawain. Lumapit si Wang Jishao kay Chu Yunyao at nag-aalalang sinabi, Yunyao, ikaw ang pinakamahalagang talento sa ating bansa. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar, kaya lumikas tayo sa lalong madaling panahon. Kung gusto mong lumikas, kaya kung pumunta mag-isa. Kailangan mo bang sumama sa akin? Malamig na tanong ni Chu Yunyao. Sumimangot si Wang Jishao at sinabing, gusto kitang protektahan. Sa oras na ito, kung wala ako sa tabi mo, bakit kita mamahalin? Love me. I think gusto mong tumakas mag-isa. Malamig na bamantong hininga si Chu Yunyao at sumulyap sa hotel, gusto kong maghintay na may lalabas, gusto kong umalis at mag-isa. Walang makakapigil sa iyo, ang pinakamatandang young master ng pamilya Wang. Pagkatapos mo, kumunot ang noo ni Wang Jishao, naghihintay para sa isang tao. Sino? Dati. Masasabi pa niya, biglang nanggaling sa langit ang tunog ng eroplano. Ito ay tila isang uri ng propeller, na mabilis na lumiliko doon. Matapos marinig ng mga sundalo ang isa-isa, tumangala sila at nakita ang isang itim na figure na mabilis na papalapit sa kanila sa kalangitan. Ito ay isang mandirigma sa metal na baluti, at ang tatsulok na logo sa kanyang dibdib ay nagpatunay na siya ay isang Delta Man. Kaya lang kung ikukumpara sa mga nag-transform na tao, ang lalaking ito ay nakabalot pa rin ng metal armor, at halatang malakas ang depensa ng angular armor. Ang mga braso ng sundalo ay may hawak na flat-flying device, at ang sasakyang panghimpapawid ay nasuspine sa hangin sa pamamagitan ng 3 mabilis na umiikot na helical wings. Kung hindi ito malapit, hindi niya mararamdaman ang kanyang pag-iral. Ano yun? Ang isang grupo ng mga sundalo ng Zia ay natulala, nang makita ang ganitong uri ng kagamitan sa unang pagkakataon. Nagbago ang ekspresyon ni Chu Yunyao, at malakas na sinabi niya, maghiwa-hiwalay ang lahat. Huwag manatili sa iisang lugar. Ngunit tumanggi ang isang grupo ng mga opisyal na umalis, sumisigaw at nag-uutos, baril siya. Ilang sundalo na may mga rocket launcher, nagmamadaling tinutukan ang itim na armored warrior, ikinonekta ang 12 rocket, at binaril sa hangin. Whoosh whoosh. Ang mga rocket ay tumama sa mga riles, at karamihan sa kanila ay tumama sa sundalo. Boom! Matapos ang isang pagsabog, ang sasakyang panghimpapawid ay nabasag, at ang nakabaluti na mandirigma ay nahulog. Tagumpay! Tuwang-tuwang sigaw ng isang grupo ng mga opisyal.
Ngunit galit na sumigaw si Chu Yunyao, tumakas ka. Nataranta ang lahat, kung bakit lahat sila ay binaril at kailangan nilang tumakas, ngunit ang sumunod na eksena ay labis nilang pinagsisihan. Pagkalapag ng itim na armored warrior, tinapakan niya ang magkabilang paa, at siya ay ganap na matatag. Nakasuot siya ng battle armor nang walang anumang pinsala. Isang pulang ilaw ang kumislap mula sa salaming decollar sa kanyang ulo, at ang 10 daliri ng kanyang mga kamay ay biglang bumaril sa lahat ng direksyon, na naglulunsad ng 12-dosenang pocket missiles. Ang missile ay tulad ng pagkakaroon ng mga mata, pagsubaybay sa direksyon ng tao at paglipad, ganap na hindi maiwasan ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, napakaraming sundalo ang namatay at nasugatan, sunod-sunod na nagsisigawan, at duguan ang eksena. Ang ganitong mapangwasak na kapangyarihan ay direktang nagpapidama sa mga sundalo na desperado. Pagkatapos ng lahat, hindi nila masisira ang halimaw na ito ng 12 mga rocket. Mga missile sa pagsubaybay ng init. Ang mukha ni Chu Yunyao ay sobrang solemn na, ang war armor, na lihim na binuo ng Magnesium Army ay naging totoo. Chu Dong, mag-ingat ka. Si Liu Bingjun ay nakatayo sa harap ni Chu Yunyao, inaalalayan ang Open A Divine Fire Shield, nakaharang lang ng missile. Ngunit ito ang kaso, ang sumasabog na epekto ng missile ay nagpabalik kay Liu Bingjun ng ilang hakbang, na umaagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Tama siya. Napakalakas ng bagay na ito. Nang makita ang pinsala ni Liu Bingjun, nagmamadaling nagtanong si Chu Yunyao, ayos ka lang ba? Lahat ng mga parameter ng combat power ng war armor ay nangunguna sa mundo. Ang pinakakaraniwang sandata ay makapangyarihan din. Pambihira ito, huwag lumaban ng husto. Chu Dong, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Akala ko isa lang itong ordinaryong rocket, mapait na ngumiti si Liu Bingjun. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Ang balita ay hindi pa nakumpirma bago. Sumimangot si Chu Yunyao at sinabing, inalis pa nila ang war armor. Hindi ba't mayroon na silang access ng Earth, bakit kinukuha pa rin nila ito? Naglalaro ng napakabigat na trump card. Nang mataranta si Chu Yunyao, ang Delta Soldier in war armor ay naglalakad na papunta sa kanya. Miss Chu, ako si Colonel Bird ng Delta Zero Division ng Magnesium Army. Sana ay makikipagtulungan ka. Kung pipiliin mong lumaban, mababali ko lang ang iyong mga kamay at paa. Nakita ni Wang Jishao na pinupuntirya ng kabilang partido si Chu Yunyao na nagmamadaling sumigaw, Go! Go and stop it! Hindi mo siya mapapahuli kay Director Chu. Bagamat sumisigaw siya, walang balak umakyat si Wang Jishao. Napahawak siya sa dibdib niya at mukhang nasaktan. Mabigat. Wala ring magawa ang mga sarhento na nabubuhay pa sa pinangyarihan. Kinuha nila ang kanilang mga baril at sinubukang barilin ang armor ng digmaan, ngunit ang mga bala ay tumama dito na parang gasgas. Ang mga hanggal na taga-Zia, ang mga kagamitan ko, ang mga mabibigat na tangke ay hindi makakatulong sa akin, ikaw ang bahala. Malamig na sumangot si Colonel Bird, kumaway ng disintegration ray, at agad na pinatay ang mahigit 12 sundalo. Ang mukha ni Chu Yunyao ay mapatla at ang kanyang mapupulang labi ay walang dugo, ngunit alam niya na kung siya ay tumakas sa oras na ito, ang magiging resulta ay mas malala. Tumigil ka nga. Sasamahan na lang kita. Sabi ni Chu Yunyao. Sumigaw si Wang Jishao, Yunyao. Huwag. Tumanggi rin si Liu Bingjun, Chu Dong. Tumakbo ka, pipigilan ko siya. Inawi siya ng nanay ko ngayon. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.